We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Narito na ang mga unang balita. Nasunog ang isang bahay sa Barangay Lomboy, Binmalay, Pangasinan bago mag-alas 7 ng gabi kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng BFP, umabot sa second alarm ang sunog na inabot ng mahigit isang oras bago naapula. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa iba pang balita, mga kapuso, patay ang 20 anyos na lalaki matapos umanong bugbugin ng mga hindi pa nakikilalang suspect sa Dagupan City. Nakilala ang biktima na si Ronald Pescador, residente ng Barangay Mayombo. Bago nangyari ang insidente, dumalo sa birthday party ang biktima gamit ang kanyang motorsiklo. Naunang inireport sa PNP na naaksidente si Pescador pero sa kanilang investigasyon, lumalabas na binugbog ang biktima. Hustisya ang panawagan ng kaanak ng biktima. Samantala, nasawi ang 66 anyos na babae matapos malunod sa baha sa kanilang bakuran sa Barangay Baybay Polong, Binmalay, Pangasinan. Ayon sa PNP, magsasalok lamang ng tubig ang biktima sa poso ng aksidenteng madulas at matumba sa baha na hanggang tuhod ang lalim. May bali ang isang paa ng biktima at posibleng nahirapan na rin daw tumayo o umahon. Wala ring ibang tao sa lugar nang mangyari ang insidente. Pinataasa ang kalsada sa AB Fernandez East, Dagupan City, binuksan na sa mga motorista. May ulat si Russell Simorio. Natapos na ang curing period, kaya formal nang binuksan sa mga motorista ang 2 lanes ng AB Fernandez East, Dagupan City. May taas na mahigit 1 meter ang kalsada, kaya hindi na raw ito babahain. Malaking bagay sa mga pumapasadang tsuper ang pagbubukas ng kalsada dahil hindi na kailangang dumaan sa ibang ruta. Medyo malaking ginawa na kasi may mga nasisiraan dyan sa may yung bukas na area na yan. Tapos lalo na rito pag bumababa. Medyo nahihirapan po kami. Ngayon, nung nabuksan na po itong daan, dire-diretso na. So maginhawa na rin po kami kahit papano. Ayon sa Public Order and Safety Office, nabawasan ng trapiko sa downtown area sa pagbubukas ng kalsada. Pinapayagan na rin dumaan sa AB Fernandez East ang mga motorsiklo at tricycle na dating umiikot sa PNR Road sa Barangay Mayombo. Magpapaluwag ng 50% sa amin. Parang ngayon medyo maluwang. Hindi na umaabot sa may hanggang dito na lang sa may barera dati. Sisimulan na rin ngayong linggo ang road elevation project sa MH Del Pilar habang tinatapos ang drainage rehabilitation sa Arellano Street. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Sarado ang ilang bigasan sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Piniling hindi magbukas ang ilang rice retailer dahil sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Mandato ng Pangulo na ipatupad ang 41 pesos sa kada kilo ng regular milled rice at 45 pesos naman sa well-milled rice. Nangangamba raw sa pagkalugi ang mga rice retailer kung magbababa ng presyo sa kanilang panindang bigas. Mga kapuso, ramdam ang malamig na klima sa Baguio City. Halos araw-araw makapal na hamog ang bumabalot sa ilang bahagi ng syudad. Ayon sa Pag-asa, asahan pa ang mas makapal na hamog sa mga susunod na araw. Kaya pinaghahandaan na ng Baguio City Health Office ang pagtaas sa kaso ng influenza-like na mga sakit. Kanya-kanya namang pag-iingat ang mga residente para makaiwas sa sakit gaya ng ubo at sipon. Sa tala ng CHO, umabot na sa 816 ang influenza-like cases simula January 1 hanggang August 31, 2023. Mga kapuso, humina na ang hanging habagat. Pero apektado pa rin ang western section ng Hilaga at Gitnang Luzon. Asahan ang mga local thunderstorm sa nalalabing bahagi ng bansa.
Ngayong umaga, posible ang ulan sa Batanes. Hapon naman ang ulan sa iba pang bahagi ng Northern at Central Luzon. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar na maaaring magdulot ng baha o landslide, kaya maging alerto mga kapuso. Ilang individual na naghain ng kandidatura para sa Sangguniang Kabataan sa Ilocos Sur, hindi pasok sa kwalifikasyon. Ang detalye sa report ni Ivy Hernando. Noong Sabado, September 2, nagtapos ang filing ng Certificate of Candidacy sa Ilocos Sur. Ayon sa Provincial Election Supervisor, wala naman silang nakitang problema sa paghahain ng kandidatura. Ngunit may mga hinarang na maghain ng COC matapos makitaan ng COMELEC ng ilang issue na maaaring mauwi sa disqualification case. Batay sa SK Reform Law na ipinatupad noong 2018, hindi na po pwedeng kumandidato yung mga sa SK, Sangguniang Kabataan Elections, yung mga may kamag-anak within the second degree of consanguinity or affinity na kamag-anak na incumbent barangay, municipal, city, provincial, and national officials. May mga naghain din na hindi saklaw sa age requirement ng SK na edad 18 at hindi lalagpas sa 24 anyos. Mayroon ding dual citizen o residente rin sa ibang bansa ang hindi pinayagan ng COMELEC na mag-file ng COC. Naging malinaw naman daw ito sa mga nagtangkang maghain ng kanilang COC. Tinawagan natin sila para kausapin, ipinaliwanag namin yung possible na cancellation ng candidacy nila at yung kasunod nun ay yung criminal case of perjury dahil nga under oath yung kanilang certificate of candidacy. Ngayong linggo, magsisimula ang candidates briefing para sa dapat gawin at iwasan ng mga kandidato upang walang malabag sa mga panuntunan ng COMELEC. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Sa puntong ito mga kapuso, ibabahagi sa atin ng ilang eksperto kung ano ang mga dapat gawin na first aid treatment sa mga biktima ng insidente ng pagkalunod. Alamin natin yan sa live report ni Russell Simorio. Russell, good morning! Good morning CJ at good morning sa ating mga kapuso. Happy Thursday at ngayong umaga dahil nga kaliwat kanan yung mga naitalang insidente ng pagkalunod lalo na dyan sa bayan ng Malasigi kung saan 3 bata yung nga nasawi matapos nga malunod. Nagkayayaan daw sila at doon sa hukay doon sila nalunod habang sa bayan ng Binmali at Mangalda nakapagtala rin ang kaso ng insidente ng pagkalunod. Kaya kaliwat kanan din yung ginagawang pagsasanay kaugnay naman sa basic life support. At ngayong umaga, maswerte tayo mga kapuso dahil ipapaalam sa atin ng isang expert kung paano nga ba yung tamang gawin sa basic life support. At makakasama natin ngayong umaga si Doc Jerry, ang National President ng Search and Rescue Unit Foundation o SARUP. Sir, magandang umaga po at welcome sa Mornings with GMA Regional TV, sir. Good morning po sa lahat. Napakahalaga po ng ating pwedeng ma-share ngayon. Kasi nakikita namin yung mga nagiging problema sa mga nalulunod. First and foremost po, kailangan po natin ilagay sa tamang posisyon ang victim dun sa hard surface at flat surface. Huwag po nating tataktakin, huwag nating gagawin ito sa buhangin o sa malambot na lugar. Kailangan po natin siyang dalhin. So example po si Kuya, no? Lalagyan po na natin siya ng tela dito sa kanyang batok para yung airway niya magbukas at saka natin i-locate yung kanyang sternum kung saan tayo mag-uumpisa ng ating CPR. Of course, 3 bagay po dapat nating malaman. Nakakarinig, nakakaramdam at may pulso. Check-checkin ang pulso. Pag wala po, kandidato na po yan. Kailangan na po kagad nating mag-intervene at gumawa ng CPR. Siyempre po, ang positioning, ganyan po yung position natin. Katawan po ang gagamitin natin pag-pump, pag-compress. Ngayon, dahil hindi ko pwede i-compress, dito tayo lilipat sa ating dalang mannequin para makita po talaga yung depth, yung lalim ng paglubog ng kamay during the time of compression. So, yung pong heel of the palm gagamitin, locate yung ating sternum, and then saka po natin bibigyan ng tamang compression. Doc Jerry, ano yung pwedeng mangyari kapag mali po yung position ng kamay at mali yung pag-pump? Actually, yung position, kailangan lang makita natin yung gitna, no? Which is the sternum, yung nagpoprotect sa ating heart.
doon natin ibabagsak yung ating Hill of the Palm. Actually, pinakamali natin gagawin, sino man tayo, layman man tayo, yung wala tayong gagawin. Kapag inikot-ikutan natin yan, sa 10 minuto mamamatay po yan. Kailangan immediately yung 3 bagay na walang naririnig, walang nararamdaman, walang pulso, immediately we intervene at we do the CPR. So ganito na po yon. So 220 compression sa 2 minuto. Bilangin na lang po natin, dapat po mabilis, push hard and fast, allow yung recoil, at dire-diretso po yung ating pag-compress. Dire-diretso po yan hanggang 220. Kung po tayo ay isang responder, ginagamitan po natin ng face shield, no? Para pagbigay natin ng pagbuga natin, ay hindi po natin kukunin yung hangin galing sa pasyente. Kasi baka po may sakit yan, especially pandemic. Pagbuga po natin, yung yung hangin na ibubuga, hindi na po babalik sa atin. So very important po itong ating gamit na ito, yung ating face shield. But anyway, pwede pong dire-diretso na lang ang compression. Po, 220 sa layman o sa ordinaryong tao na gustong tumulong. Wag po nating bibitawan. Kailangan po nating makita na siya ay nagkamalay na, saka pa lang tayo titigil. Kailan po tayo po pwedeng tumigil? Tigil tayo pagka nagkamalay, of course, di ba? And ilalagay natin sa recovery position. Mamaya i-demonstrate ko. Napagod na ang responder, dumating na yung ambulance at talagang may nag-declare na doktor na siya ay expired na. Yun lang yung mga pagkakataon na tayo ay titigil. So wag din natin persenin ang sarili natin, kung hindi na natin kaya, wala po tayong sasagutin. Ganito po yung recovery position, Pag naka-recover na po siya, nagkaroon na siya ng hininga, yung malapit na kamay tataas, yung kabilang kamay lalagay sa pisngi, at yung paa ay pagpapatungin, at saka po natin hahatakin papunta sa atin, bewang at balikat. Yung pong babagsak na siko, dapat nasa loob ang ating tuhod. Susuka po yan And then, i-monitor po natin kung siya may malay pa. Kung sakali na mawalan ulit at hindi siya naka-recover, nawalan ulit siya ng malay, ibabalik lang po natin at i-continue ang ating CPR. Saka dadalhin sa ospital. Yes, of course, hintayin po natin yung ambulansya, Huwag tayong aalis dito hanggat di dumadating yung crew. At yung proper na paglip, pagbuhat, dapat din pong napakaingat natin. Ayun. Mga puso, nakasama natin si Doc Jerry, ang National President ng Search and Rescue Unit Foundation dito yan sa bansa. At napakarami nating kaalaman na natutunan kay Doc Jerry, yung basic life support. At mamaya mga puso, babalik tayo para naman sa mga basic life support kaugnay naman sa vehicular accident. So abangan po yan mga puso, maya-maya lamang. Yan muna latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Tinaguri ang Christmas at Lantern Capital ng bansa muling nagningning dahil sa pagdami ng mga nagbebenta ng parol. Tunghayan sa report. Muling sumigla at nagningning ang tinaguriang Christmas at Lantern Capital of the Philippines, ang syudad ng San Fernando sa Pampanga. Pagpatak ng Burr months, nagsulputan na ang kabi-kabilaang pwesto ng nagbebenta ng lanterns sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue. Meron naman bumibili kahit paano. Pero kapag naganoon na yung kalahati na September, yung mabenta na. Di mo mas magandang bumili ngayon kasi mas mura pa, tapos mahaba naman yung mahaba naman yung warranty nila Mura pa raw ang bentahan ng parol ngayon. Ang metal LED, classic capis at plastic parol na mabibili mula sa 700 hanggang 3,500 pesos. Posibleng tumaas ang presyo habang papalapit ang Pasko. Highlight sa mga display ngayong taon ang 5 talampakan na parol. Malaki siya, tapos 2 controller, LED. Kung iba naman ang trip, may choices din tulad ng Eiffel Tower, Mini Giants parol, at mga poinsettia parol na may garland na. Kasi yung number 1 dito sa atin sa San Fernando. Number 1 sa mga parol. Kaya pa masapos quality pa yung mga diba? May mga parol na rin sa Angeles City. Makikita ang mga parol sa kahabaan ng Abacan Bridge. Pinangalanan ang mga parol na Ningning Christmas Lanterns na sumisimbolo sa pag-asa at katatagan ng mga Anghelenyo sa gitna ng anumang hamon sa buhay. John Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV.
Mga kapuso, tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, marami sa atin ang hindi alam ang kahalagahan ng organ donation. Lalo't hindi ito birong medical procedure. Pero dahil sa dami ng tinatama ng chronic kidney failure, halimbawa, ay napapanahon na para ito'y pag-usapan. At para sa ating makabuluhang usapang pangkalusugan mga kapuso, ngayong umaga, magkakasama natin si Dr. Mary Grace Ann Roque, isang nephrologist o kidney specialist mula sa Region 1 Medical Center. Masantos siya kabusan na Doc Grace and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Good morning din po and good morning po sa ating mga viewers. Okay, unang-una, ano nga po yung tinatawag na organ donation? So, ang organ donation po, no, isa po siyang proseso or isa siyang surgery actually, operasyon po, no, wherein meron po tayong donor, no, na magbibigay po ng isang organ sa isa pong recipient or nangangailangan. So, for example po, so sa kaso po ng kidneys, kunyari po, ako po, no, wala po akong sakit, pwede ako pong mag-donate sa isa ko pong kamag-anak or kakilala na nagdadialysis para po hindi na po siya mag-dialysis. Okay, so kailangan pala health rin yung donor? Yes po, opo. Kasi importante din po na yung donor po is hindi po magkakaroon ng sakit after the donation. Kasi important din po, hindi lang yung safety ng recipient but also the safety of the donor. Sino pong pwedeng mag-donate dito? So, ang mga pwedeng mag-donate, tulad po ng nabanggit ko, no, kailangan po wala po silang sakit. Okay. Kasi po, baka sila rin yung mangailangan in the future ng organ, so ayaw po nating mangyari yun. Pero ang isa pa pong importante, hindi po pwedeng mag-donate kung minor de edad. So, kailangan po adult po na walang sakit. No, pero kung hindi po tayo sigurado, meron naman po yung screening. Pero kung minor de edad, pero may consent yung magulang, hindi pa rin pwede? Hindi pa rin po pwede. No? Kasi po ang organ donation, yan po ay dapat kusang loob, no, or voluntary. So, pag hindi po kasi makapagdesisyon yung mismong donor, pwede po kasing maabuso or magkaroon ng coercion. So, gusto po nating iwasan po yung ganun. Okay. Ano-ano naman po yung mga organ na pwedeng i-donate? Okay. So, meron po kasi tayong dalawang uri ng donation. Meron po yung tinatawag po natin na living organ donation at saka deceased organ donation. So, pag living organ donation, ibig sabihin po, buhay po, no, yung magdo-donate. So, kung buhay ang magdo-donate, ang pwede lang po natin i-donate yung meron tayong extra. So, sa kaso po ng kidney, dalawa po kasi ang kidneys natin. So, pwede po natin i-donate yung extra kidney. Pwede rin po tayong mag-donate po ng liver kasi dalawa po yung lobes ng liver po natin. Pero yung mga iba, usually sa deceased organ donation po yon. May bayad ba or compensation sa isang individual na willing mag-donate ng kanyang organ? Okay. Isa pa rin po ito na actually controversial po, no? So, marami po kasi dati, no, na mga nababalita po tayo na mga nagbenta or bumibili po ng kidneys. So, gusto ko rin pong ilinaw na ito po ay bawal, ipinagbabawal po sa batas. So, ang ating pagdodonate po ay dapat kusang loob, voluntary po siya. So, wala po siya dapat na monetary compensation. Doc Grace, kailangan ba full match yung donor at saka yung recipient? With regards dun sa match, kasi po, di ba, meron po tayong donor and recipient. Bago po mag-proceed sa transplant, meron po tayong tinatawag na tissue typing and cross-matching para malaman kung gaano ka-match yung kidneys po nila. So, hindi naman po kailangan full match. Doc Grace, marami nagtatanong, ano po ang kahalagahan ng organ transplant?
Okay. So, ang organ transplant po kasi, no, ang kahalagahan po nito, di ba, I'm sure marami po tayong kakilala na nagdadialysis, dumadami na po sila, no? So, ang pagdodonate po kasi ng kidney, isa pong paraan para po at least matulungan po natin itong mga pasyente po na nagdadialysis. So, it's very selfless actually, no, yung proseso ng pagdodonate po natin. Kasi to be honest, sabi ko nga, wala naman pong mawawala sa inyo kung kayo po ay mag-donate. You can still live a normal life, pero malaki po ang magiging impact po nito dun sa makaka-receive ng kidneys. Dun sa recipients. Yes po. So again, at least mabawasan po yung mga nagdadialysis natin kasi po mas mahaba po talaga yung life expectancy ng mga pasyente po na nag-undergo ng transplant compared to those on dialysis because it's still the best treatment po for chronic kidney disease. Thank you so much, Doc Grace. Thank you po. Maraming salamat po, GMA Kapuso, at para sa opportunity na ito. So, kaisa po ang Region 1 Medical Center at patuloy po natin suportahan ang mga national programs ng DOH. Mga kapuso, nakapanayam natin si Dr. Mary Grace Ann Roque, isang nephrologist o kidney specialist mula sa Region 1 Medical Center. Mga kapuso, matapos nating malaman ang first aid treatment sa mga drowning incident, alamin naman natin kung ano rin ang mga dapat gawin na first aid treatment o paunang lunas sa mga magiging biktima ng road accident. Nagbabalik live si Russell Simorio. Russell? Yeah, CJ, good morning at nagpapatuloy pa rin yung ating pagsasanay dito yan sa Dagupan City kaugnay sa basic life support. At sa mga puntong ito, yung pag-uusapan naman natin, yung mga ano nga ba, yung mga tamang gagawin, no, para mailigtas yung isang pasyente na galing sa vehicular traffic incident. Lalo na sa panahon ngayon, talagang madulas sa mga kakalsadahan, lalo na tuwing hapon dahil sa mga pag-ulan at kabi-kabilaan din yung mga naitatalang disgrasya. Makakasama muli natin si Doc Jerry ng Search and Rescue Unit or SARUP at yung ating demo ngayon, may isang siklista o dalawang siklista ang nagkabanggahan. Sir, paano yung basic life support naman natin pagdating dito sa vehicular traffic incident? Okay, yung management dun sa approach kasi napaka-critical nito. Actually, merong pagkakataon na pag mali ang iyong lapit, instead na matulungan mo, dun mo siya, kaya mo siyang patayin sa maling lapit lang Pag tinanong mo siya, kasi lagi nating ina-assume na ang taong nalaglag, nahuhulog, nadapa at nabangga, pag bumagsak sa ground, lagi nating ina-assume ang spine injury. So kung sakali ganito po nangyari, hindi tayo lalapit sa gilid. Kasi pag tinawag natin siya, paglingon niya, meron siyang damage sa spine, paglingon niya, patay siya. So dapat dito tayo sa hindi tayo nakikita. Pag approach natin, baba ka agad tayo, ipit ka agad ang ulo at hawak agad ito. Ngayon, kung sakali na ready naman tayo, meron tayong dalang equipment, pwede nating i-insert agad ito para maragyan natin ng proteksyon yung ating pasyente, no? After that, at saka tayo mag-intervene kung ano man ang possible na natin gagawin. Kung sakali yung tatlo missing pa rin, walang naririnig, walang nararamdaman, at walang pulso, automatic kandidato ulit yan sa CPR. So, same position, dito pa rin, no? And find and locate the sternum at yung ating body weight ang ating gagamitin, hindi pwedeng yung ating braso ang ibibigay nating force. Hindi rin tayo pwedeng mag headbanging, yan yung mga mistake, headbanging, pwedeng bending, wala po tayong nagagawa dyan. Importante po yung bigat ng ating katawan, i-deliver natin para makapagbigay tayong tamang compression dun sa puso na naghihingalo. Actually, sinisimulate po natin kung ano ang galaw ng puso para ulit makapag-deliver ng dugo papunta sa mga vital parts ng katawan ng tao. Yun po ang trabaho ng puso. Nagpahinga yung puso niya, kailangan nating i-revive. So, balik ulit tayo dito sa ating mannequin. Same position, yung depth natin, importante, ay 2 inches sa adult. No? So, na-locate ko na yung sternum, position my hand using my itong ating heel of the palm, and then saka tayo magdi-deliver ng CPR. Meron din po bang golden time kasi doon sa pagkalunod kanina, sir, yung basic life support 10 minutes, pero dito kapag actually, lahat ng inatake
hindi lamang yung nalunod, na kuryente, nasaksak, lahat po ng trauma case na nawala na ng breathing at nawala na ng pulse, kailangan po natin mag-intervene within 10 minutes. Kung iiyak-iyakan po lang natin yan, wala pong mangyayari dyan. Ang pinakamali natin gagawin, wala tayong gagawin. So kahit magkamali-mali ang compression mo, importante nagko-compress ka. Kaya nga sabi natin, yung mga tinuruan natin dito sa Pangasinan, with the help of our Provincial Director Lobelon Nahera, at lahat po ng mga members ng SAROP, tina-challenge ko po kayo, dapat po tayong matuto, lalo na ang leader ng bawat pamilya. Yan po ang gagawin natin, no? Mga puso, nakasama muli natin si Doc Jerry ng Search and Rescue Unit Foundation at marami tayong mga kaalamang napulot sa kanya. Yan muna latest mula rito sa Dagupan City. Balik sa'yo, CJ. Maraming salamat, Russell Simorio. Bea Alonzo, ibinahagi ang clingy moment nila ng fiancé na si Dominic Roque. Tunghayan sa report. Sa social media post ni Kapuso actress Bea Alonzo, ibinahagi niya ang personal niyang pagsundo sa airport sa kanyang fiancé na si Dominic Roque. Sabay post ng Missing My Favorite Human, a little extra today. Galing kasi si Dominic sa London para sa isang cross-country motorcycle ride. Umabot sa mahigit 133,000 likes ang post. Bukod sa blooming love life, blooming din ang career ni Bea dahil sa upcoming movie nito kasama si Dennis Trillo na Love Before Sunrise na ipapalabas ngayong Setyembre. Claire Lacanilaw para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. I don't want to be part of world where being kind is a weakness by Keanu Reeves. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Friday. Maaari mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.